transitory provision. Yung section 8 number 1, nabasa na po natin yan sa registration. Dito tayo sa number 2, unused na official receipt. Okay, unused na official receipt. So yung mga resibo po natin ng OR, alam niyo naman yung OR, dalawa yung option natin kasi wala nang OR. Starting January 22, 2024, wala na tayong OR. Dalawa yung option mo under RR7 2024. Pero sa akin, may pangatlong option eh. May pangatlong option, sasabihin ko sa inyo. Yung unang option, yung OR mo daw, pwede mo siyang gamitin as supplementary document na lang. Ibig sabihin ng supplementary document OR, proof na lang siya ng payment but not sales. Kasi nga wala na tayong OR ngayon as evidence of sale. Lahat ay invoice na, sales invoice. Whether sale of goods or sale of service yan, lahat. Pero yung mga unused nga ng OR na hindi pa nagagamit, kasi nga may transition tayo because of ease of paying taxes, sayang naman kung hindi natin gagamitin, pwede yung parang gamitin at your option as taxpayer as supplementary document. Until fully consumed, walang deadline. Walang deadline yung gagamitin mo yung OR mo unused as supplementary document. Pero ang gagawin mo daw, magpapa-stamp ka. Stamp. Now, this document is not valid for claim of input tax. Doon sa original copy at duplicate copy. Yung ibang resibo, ang daming duplicate copies. May pink, may yellow, minsan may white. Ano, yung white kasi original eh. May isa pang white eh. Depende siguro sa kanila. Sa accounting, di ko alam kung saan dinadala yun. Pero sa amin, di ba sa atin usually, dalawa na yung kopya niyan. Original tsaka duplicate. Okay? So, kung gagamitin niyo yung unused OR nyo as in a supplementary document, as proof of payment only, not sales, gagawin nyo, rubber stamp or stamp, yung rubber stamp sa palengke, maghahanap kayo sa palengke. Sa amin dito sa Subic, wala sa palengke ng Subic yung naggagawa ng rubber stamp. Nandun siya sa palengke ng Olongapo City, so bumabiyahe pa kami kapag gawa kami. O kaya naman, kung meron sa online shopping, sa online Shopee or sa Lazada, kung merong stamp na nag-rubber stamp or mismo yung kino-customize na ini-stamp na lang na gano'n, yung plastic, made of plastic. Kasi yung rubber stamp, ano yun eh, made of wood yun, tsaka rubber. Maganda kasi sa rubber stamp, ibang tatatak ka sa stamp pad. Tapos nalagyan mo ng ink, tapos tatak na gano'n. Kapag gawa kayo, okay, kung gagamitin niyo yung unused OR nyo ng supplementary document lang. Pwede nyo gamitin yung unused OR nyo until fully consumed. Para hindi sayang. Okay? Number 2, ang gagawin nyo sa number 2, pwede gamitin yung unused OR, katulad ng in-advise namin, as invoice. As invoice siya. So, ang gagawin nyo po, may dala ba resibo, Mr. Ryan? Sample na resibo. Spices pa kayo kuha. Papakita mo namin sa inyo yung resibo namin na in-stamp. Ang gagawin pala sa unused OR, kung gagamitin nyo siya yung invoice, strike through yung word na official receipt. Strike through. Tapos, tatatakan nyo daw siya ng invoice. Sa amin, ang ginawa namin, sales invoice na lang. Ang tinatak namin. Para mas madaling intindihin. Tapos pangatlo, magkapasa kayo ng primary invoice, ay magkapasa kayo ng inventory list. Ngayon, may papakita ko sa inyo. Kasi dito kami nagtatalo. Meron tayong revenue officer ng RDO, naka-chat natin. Friendly naman, din naman siya kaaway. Kasi dito kami nagtatalo. Hindi ka na po sasabihin ko ang RDO number kasi for confidentiality. Papakita, ito po yung strike through. Ayan. Katulad po sa amin, yan po. Labo. Yan. Yan po. Labo. Kasi may oras. Ayan. Ayan na. Ayan po, yan. So, yung word mismo na OR, doon sa original, tsaka duplicate copy, strike nyo, tapos tatatakan nyo siya ng sales invoice. Yun ang sabi dito sa atin, sa number 2.2. Okay? So, in-strike nyo, tapos tinatakan nyo sales invoice. Pangatlo, magkapasa kayo ng inventory list. Ito po yung sample ng inventory list. Nagawa na po namin
nagawa na po namin yung OR natin, unused OR, i-convert into invoice. So strike through yung ating word na official receipt sa unused OR, stamp ng sales invoice, pangalawa yon. Pangatlo, magpapasa ka ng inventory list sa RDO mo. Ngayon, yung inventory natin, kasi sabi dito, ayan, strike through the word OR. Tapos, on the face of the manual and loosely printed receipt. Tapos, mag-stamp daw ng invoice or other name. Sa amin, in our case, sales invoice para mas madaling intindihin. Tapos, subject daw yan sa requirement ng 2.3. Ito po. Ayan. Yung sinabi kasi dito, magkapasa ka daw ng inventory. Ngayon, meron tayong disagreement sa iba. May isang tayong revenue officer na kausap sa private message natin. Hindi ko na po sasabihin ko ng RDO siya. Pero na-confirm naman ng isa nating ATC student na revenue officer talaga siya. Ang pinapagawa daw sa kanila ng RDO, ng assistant RDO, kung sino man yung head nila doon sa opisina, is yung request letter daw. Request letter. Magpo-format daw sila ng request letter, yun daw ibibigay sa taxpayer. Mali po yun. Kasi sinabi naman dito, malinaw sa atin, malinaw po dito sa ating sa RR7 2024. Ayan, basahin po natin. Ayun po, the stamping, ito po. The stamping of official receipt as invoices by taxpayer does not require approval from any RDO. Okay? But must comply with the section A 2.3 hereof. Yun nga yung yung magpapasa ka ng inventory. So kung gagawa tayo ng request letter, kasi doon sa sinabi ng revenue officer na yun daw yung sinabi ng speaker doon sa Ease of Paying Taxes Roadshow na pinost no sa Facebook page ng Bureau of Internal Revenue. Yung para siyang webinar, no? Request letter daw. Mali daw itong hindi daw itong Annex D na inventory list na ginamit natin. Unang-una, kung magkapasa ka ng request letter, ibig sabihin ng request, nagre-request ka ng approval ng conversion ng unused OR into invoice. Mali yun. Kasi sinabi naman dito sa ating RR7 2024, hindi nga requirement yung approval ng RDO, yung conversion ng unused OR into invoice. So mali yung request letter. Pangalawa, kung gagawa ng request letter format, yung iba't ibang RDO may bawat request letter format, meron na tayong violation ng constitutional provision natin. Nagsasabi na the rule of taxation shall be uniform. Hindi uniform yung request letter sa RDO number 1. Tapos ibang request letter format sa RDO number 2. Mali po yun. Hindi siya uniform. And besides nga, there's no such thing na i-request ka in the first place. Kasi it does not require the approval of the RDO. So walang i-request sa RDO. Okay? Ano pa? Ano pa sinabi dito sa natin na ayan. Magkapasa ka daw dito in compliance daw sa 2.3. Ay po yung 2.3. All unused manual and loose slip official receipt to be converted as invoice shall be reported by submitting an inventory. Hindi sinabing inventory list, pero submit an inventory. Inventory of unused official receipt indicating the number of booklets and corresponding serial numbers within 30 days from the effectivity of this regulation until May 27 na lang. So, pinagpapasa ka ng inventory of unused official receipt indicating the number of booklets tsaka corresponding serial number. Doon sa request letter na gagawin nila, ilalagay mo pa doon yung pangalan ng taxpayer. Not only the number of booklets and the corresponding serial number, ilalagay yung pangalan ng taxpayer, address ng taxpayer, team ng taxpayer. Ano pa? Yung ATP number ng unused na resibo na yon. So yung mga information na yon, nandito na lahat sa inventory list na to. Tama? So itong inventory list na to, hindi namin format yan. Format mismo ng BIR yan. Na makikita sa RMO 12/2013. Ang sabi daw ng head ng revenue officer na yon, doon sa kanya, hindi daw pwede gamitin to kasi ito ay for distraction lang ng resibo. Which is mali.
Okay? Ito ay pwede mo siyang i-edit kasi sinabi naman malinaw dito ng section 2.3, inventory of unused official receipt. Nandito na yung format niya. Nandiyan na yung pangalan ng taxpayer, business or trade name, taxpayer address, TIN. Nandiyan pa yung ATP OCN number, pati yung date ng issuance ng unused na official na resibo. Pipilapan mo na lang. So meron na siyang uniformity. Tama? Nagets nyo? So kung ito gagamitin natin, meron tayong uniformity. May pagkakaisa-isa. Lahat ng RDO sa buong Pilipinas, ito yung gagamitin. Lahat ng taxpayer sa buong Pilipinas, ito yung gagamitin. Ang problema kasi, hindi kasi nagbigay ng format. Yung RR7 2024, walang binigay na format yung BIR. Kung ano ba yung ipapasa nating inventory na format, wala. So kami nagkalkal kami ng inventory na format. So nakita namin to, which is ito yung ginagamit namin for destruction ng billing invoice natin noong nakaraan. So ginawa namin, inedit namin siya. Inedit namin yung heading. No, inventory list of unused official receipt under Revenue Regulation number 7, 2024. Tapos nilagyan pa namin ng note sa baba na hindi required ang approval ng RDO ng conversion ng unused OR into invoice. Diba? Diba? Mali yung sinasabi ng speaker doon sa ease of paying taxes na webinar. Kasi doon sila nagbase yung mga RDO. Kasi yung speaker daw sa national office, yung speaker hindi naman BIR commissioner yan. Hindi naman DOF secretary yan. Okay? Tsaka yung sinasabi ng request letter ipapasa, anong i-request mo sa RDO? Wala kang i-request. Kasi nga hindi naman subject to approval ng RDO yung conversion ng unused OR into invoice. Tama? Kayo ba sir, ginawa nyo yan? Yes, ginawa namin. Ayun po, may approval. Nagawa namin, na-receive po yun ng RDO, na-post po natin sa Facebook page natin para ma-educate namin kayo, ma-update namin kayo. Pinag-aaralan ngayon natin yung legal basis behind this transaction. Nagawa na po namin yan. Mali lang ginagawa ng iba na, na magpo-format daw sila ng request letter. Yun nga sinabi ko, doon sa kausap natin na sa Facebook page natin na private message. We cannot disclose his name kasi confidential. Wala kaming authority. Wala kaming consent. Okay. Mag-request letter daw sila, which is wrong. Sabi ko nga, unang-una, wala tayong i-request kasi hindi yan subject sa approval ng RDO. Okay? Automatic na yun, subject na siya mismo ng BIR Commissioner. Pangalawa, violation niya ng constitutional provision na the rule of taxation must be uniform o shall be uniform. Kung gagawa kayo ng format ng request letter, RDO number 1, RDO number 2, magkakaiba, wala tayong uniformity ng rule ng taxation. Against na siya sa constitution natin. Tama? Pero kung iting gagamitin natin, may uniformity tayo. Tama? Tsaka galing ngayon sa BIR, hindi yan galing sa amin. Okay, so, ano na? So, number 1, pwede nyo gamitin yung unused OR nyo into invoice. Number 1, strike through. Uwitan nyo, isang wait lang. Tapos, tatakan nyo ng sales invoice, rubber stamp, o yung nabibili na customized sa online Shopee or Lazada. Tapos, pangatlo, magsasabit ka ng inventory list. Ilang kopya? 3. 2 sa RDO, 1 sa atin. 3 po yung binigay namin, 1 sa amin. Yan. Ngayon, yung ibang RDO, meron pa yung kopya dito pala sa bandang first, sa last page po ng materials nyo, meron kayong kopya. Binigay po namin. Pwede nyo po itong hingin sa Facebook page natin. Bibigay po namin soft copy sa inyo para edit na lang kayo. Pwede nyo i-download yun, tapos handwritten na lang. Okay naman, i-edit nyo sa computer nyo bago siya i-print. Okay? Tapos pipirmahan nyo na lang siya. Send, request lang po sa Facebook page natin ng email. Bibigay po namin sa inyo. Wala pong bayad. Libre po yun. Okay? Ngayon, may pangatlong option sa unused OR nyo kasi wala nga tayong OR. Lalo na sa mga seller of service. Pwede nyo ipa-destroy na. Huwag nyo na gamitin na supplementary document. Huwag nyo na gamitin as invoice, converted na siya. Huwag na. Pangatlong option nyo, destroy. Papadestroy nyo yun, magkapaprint kayo ng bagong resibo, sales invoice na. Kahit seller of service kayo. Okay? Liwanag po ba? Third option yun. Even though not included in the RR7 2024. Pero, para hindi sayang, kasi baka marami pa yung resibo, para hindi sayang, gamitin nyo na siya sa supplementary document until fully consumed. Evidence of payment only but not sales. Tapos, kung gagamitin nyo siya as option number 1, supplementary document, proof of payment only, required kayo magpagawa ng resibo, sales invoice. Pag nagpagawa kayo ng bagong resibo, sales invoice, kasi wala pa kayong existing na sales invoice, authority to print.
Mag-a-apply kayo ng authority to print tapos sales invoice bago makapag-print ng bagong sales invoice. Okay? Ngayon po yung ating resibo, yung ating pong resibo na kinonvert into invoice, unused OR, valid lang po siya until December 31, 2024. Kung option 2 yung pipiliin nyo. Pero kung option number 1 ang pipiliin nyo, until fully consumed. Pero kung gagamitin nyo siya, kung convert nyo siya as invoice, until December 31, 2024 na lang siya pwede gamitin.